Ang kalangitan sa ibabaw ng Maynila ay tila isang higanting telon na gawa sa tingga mabigat at madilim. Walang tigil ang pagbuhos ng ulan na para bang galit ang langit sa lupa. Sa isang masikip na eskinita malapit sa Ilog Pasig, ang tunog ng patak ng ulan sa mga bubong na yero ay lumilikha ng isang nakabibinging ugong. Wala nang ibang maririnig, kundi ang hampas ng hangin at ang lagaslas ng tubig na unti-unting tumataas sa mga kanal. Sa gitna ng dilubyong ito, isang binata ang nagmamadaling naglalakad pa uwi. Si Kian iyon, 24 na taong gulang basa, ang suot na kupas na t-shirt at maong. Mahigpit ang hawak niya sa isang supot na plastik na naglalaman ng 2 lata ng sardinas at kalahating kilong bigas. Ito lamang ang naging kapalit ng kanyang maghapong pagbubuhat ng sako sa palengke. Ang bawat hakbang niya ay maingat upang hindi madulas sa maputik at madulas na daanan ng kanilang lugar, isang komunidad ng mga informal settlers na kung tawagin ay looban. Habang papaliko siya sa isang kanto, malapit sa saradong sari-sari store, napansin ni Kian ang isang kakaibang tagpo. Sa ilalim ng isang puno ng akasya na halos humalik na sa lupa, dahil sa lakas ng hangin, may isang bulto ng tao na nakaupo sa gitna ng putikan. Huminto si Kian at pinasingkit ang kanyang mga mata upang makita ng maayos ang nasa dilim. Isang matandang babae. Nakasuot ito ng manipis na bestida na punit-punit at basang-basa. Nanginginig ang buong katawan nito habang pilit na kinakalkal ang isang natumbang basurahan. Ngunit hindi lang ang bagyo ang kalaban ng matanda ng gabing iyon. 3 lalaki na halatang lango sa alak ang nakapaligid sa kanya. Sila ang mga tambay sa kanto na walang pinipiling oras para manggulo. Narinig ni Kian ang boses ng isa sa mga lalaki, si Berto, na may hawak na bote ng gin. Sumigaw ito habang tinuturo ang matanda. Sinabi nito na dapat sumayaw muna ang matanda bago siya bigyan ng pagkain. Nagtawanan ang mga kasama nito. Ang kanilang mga halakhak ay tila mas masakit pa sa tenga kaysa sa kulog. Hindi sumagot ang matanda. Patuloy lang ito sa paghahanap ng makakain sa basura na para bang wala siyang naririnig. Sa inis ni Berto, tinulak niya ang balikat ng matanda gamit ang kanyang paa. Bumagsak ang matanda sa maputik na lupa, ang kanyang mukha ay halos sumubsob sa maruming tubig. Isang matinding init ang umakyat sa dibdib ni Kian. Nakalimutan niya ang pagod at gutom. Ibinaba niya ang supot ng bigas sa isang tuyong bahagi ng semento at mabilis na sumugod. Hinawakan ni Kian ang kwelyo ng damit ni Berto at buong lakas itong hinila patalikod. Napaurong ang lasing at muntik ng matumba. Gulat na gulat si Berto nang makita kung sino ang humila sa kanya. Matalim ang tingin ni Kian sa kanila. Sinabi niya sa matigas na boses na huwag nilang pagtripan ang matanda dahil wala naman itong ginagawang masama sa kanila. Ngunit dahil sa impluwensya ng alak, naging matapang si Berto. Umamba ito ng suntok kay Kian. Mabilis na nakaiwas si Kian. Bilang dating estudyante ng nursing na sanay sa hirap ng buhay sa kalsada, alam niya kung paano dumepensa. Isang malakas na tulak ang ginawad ni Kian sa dibdib ni Berto, sapat upang mawalan ito ng balanse at bumagsak ng patihaya sa putikan. Ang 2 kasama ni Berto ay nagtangkang lumapit, ngunit nang makita nila ang talim sa mga mata ni Kian at ang kamao niyang nakakuyom, nagdalawang isip sila. Alam nilang kahit payat si Kian, palaban ito at hindi umaatras. Isa pa ang lakas ng ulan at hangin ay nagpapalamig na sa kanilang ulo. Tinulungan ng 2 lalaki si Berto na tumayo. Habang papauwi, nagsisisigaw si Berto ng mga banta. Sinabing hindi pa sila tapos at babalikan niya si Kian. Hindi na ito pinansin ni Kian. Hinihintay niyang tuluyan silang mawala sa dilim bago siya bumaling sa matanda. Dahan-dahang lumapit si Kian sa matandang babae na nakaupo pa rin sa putikan. Nanginginig ito ng sobra, ang kanyang mga labi ay nangingiti na sa lamig. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, walang takot, walang saya. Tila ba wala siyang pakiramdam sa paligid. Lumuhod si Kian sa harap ng matanda kahit na nabasa na rin ang kanyang tuhod.
Tinanong niya sa malumanay na boses kung ano ang pangalan nito at taga saan ito. Walang sagot. Tumingin lang ang matanda sa kanya, blanko ang ekspresyon. Napansin ni Kian na may mahigpit na hawak ang matanda sa kanyang kanang kamay. Isang panyo na bordado, bagamat marumi na, ay halatang mamahalin ang tela. May nakaukit na letrang L dito. Alam ni Kian na hindi niya pwedeng iwan ang matanda doon. Ang bagyo ay lalo pang lumalakas at siguradong magkakasakit ito o mamatay sa lamig kung hahayaan niya sa kalsada. Bumuntong hininga si Kian. Kinuha niya ang kanyang supot ng bigas at inalalayan ang matanda na tumayo. Napakagaan ito, tila ba butot balat na lang ang natitira sa ilalim ng basang damit. Inakay niya ito patungo sa kanyang maliit na barong-barong sa dulo ng eskinita. Ang bahay ni Kian ay hindi hamak na isang tagpi-tagping istruktura na gawa sa plywood at yero. Pagpasok nila agad na sumalubong sa kanila ang tunog ng tubig na tumutulong mula sa butas-butas na bubong na sinasalo ng mga timba at palanggana sa sahig. Masikip mainit kapag araw at basa kapag umuulan, pero ito na ang kanyang tahanan mula nang mamatay ang kanyang mga magulang. Pinaupo niya ang matanda sa kanyang kaisa-isang papag na gawa sa kawayan. Mabilis siyang kumuha ng tuyong tuwalya at isang lumang t-shirt na malaki. Wala siyang pambabaeng damit kaya't ang sarili niyang damit ang ipapasuot niya pansamantala. Sa tulong ng kanyang kaalaman sa basic nursing, maingat na pinunasan ni Kian ang putik sa muka at braso ng matanda. Napansin niya ang ilang mga sugat at galos sa braso nito, tila ba galing sa pagkakakadkad o pagkakabangga. Habang nililinis niya ang mga sugat, gamit ang kaunting alkohol at bulak na naitabi niya, nanatiling tahimik ang matanda. Pagkatapos magbihis, inabutan niya ito ng mainit na tubig. Nagluto siya agad ng lugaw, gamit ang bigas at sardinas. Ang amoy ng niluluto ay pumuno sa maliit na kwarto at sa unang pagkakataon, nakita ni Kian na gumalaw ang mga mata ng matanda. Nakatingin ito sa kaldero. Gutom na gutom ito. Nang ihain niya ang mainit na lugaw, halos hindi nanginuya ng matanda ang pagkain. Sunod-sunod ang subo nito. Pinagmasdan siya ni Kian ng may halong awa. Iniisip niya kung paano napunta ang ganitong katandang babae sa lugar nila. Iniwan ba siya pinalayas o sadyang naligaw lang? Nang matapos kumain, muling tumahimik ang matanda. Nakaupo lang ito, yakap ang sarili at nakatingin sa ulan sa labas ng maliit na bintana. Tinawag siya ni Kian. Sinabi niya na pwede muna itong matulog doon dahil delikado sa labas. Tinanong niya ulit kung may naaalala ba ito, kahit pangalan man lang. Dahan-dahang lumingon ang matanda kay Kian. Sa liwanag ng nag-iisang bumbilya, nakita ni Kian ang malalim na lungkot sa mga mata nito. Bumuka ang bibig ng matanda, ngunit walang boses na lumabas. Muli nitong hinawakan ng mahigpit ang panyong may letrang L. Napakamot ng ulo si Kian. Alam niyang magiging malaking problema ito. Wala na nga siyang pera para sa sarili niya, ngayon ay may dadagdag pa siyang palamunin. Ang kapitbahay niyang si Aling Rosa ay siguradong magsisimula na namang gumawa ng kwento kapag nalaman ito. Ngunit nang makita niya ang panginginig ng kamay ng matanda, naalala ni Kian ang kanyang sariling lola na nagpalaki sa kanya bago ito namatay. Naalala niya ang pangako niya sa sarili noong tumigil siya sa pag-aaral ng nursing dahil sa kahirapan na kahit anong mangyari, tutulong siya sa mga nangangailangan sa abot ng kanyang makakaya. Kumuha si Kian ng kumot at inilatag ito sa papag. Siya na lang ang matutulog sa sahig na may karton. Pinahiga niya ang matanda. Bago siya pumikit, narinig niya ang isang mahinang bulong mula sa papag. Isang salita lang ang binanggit ng matanda, ngunit malinaw na narinig ni Kian sa gitna ng ingay ng ulan. Lourdes. Napangiti ng tipid si Kian. Lola Lourdes. Yun na muna ang itatawag niya rito. Hindi niya alam na ang pangalang iyon ang magiging susi sa pagbabago ng kanyang buong pagkatao at magdadala sa kanya sa gitna ng isang bagyong mas malakas pa sa nararanasan nila ngayon. Sa labas, patuloy ang paghagupit ng hangin, waring nagbabadya ng mga panganib na darating pa.
Pero sa loob ng maliit na barong-barong, sa unang pagkakataon, nakatulog ng mahimbing ang isang nawawalang kaluluwa sa ilalim ng pangangalaga ng isang estranghero. Kinaumagahan ng init ng araw ay mabilis na pumasok sa maliliit na butas ng dingding na plywood ni Kian na gumising sa kanya mula sa isang mababaw na pagkakatulog. Masakit ang kanyang likod dahil sa magdamag na paghiga sa karton sa sahig. Ang amoy ng alimuom ang singaw ng lupang natuyo. Matapos ang ulan ay humalo sa masangsang na amoy ng estero na nasa likod lamang ng kanilang barong-barong. Dahan-dahang bumangon si Kian at kinusot ang kanyang mga mata. Agad siyang tumingin sa papag kung saan niya iniwan ang matanda. Nandoon pa rin ito gising na at nakatulala sa kisame. Ngunit napansin ni Kian ang isang bagay na hindi niya masyadong naasikaso kagabi dahil sa dilim ang walang tigil na pagkamot ng matanda sa kanyang mga braso at binti. Lumapit si Kian at sinuri ang balat ni Lola Lourdes. Sa liwanag ng umaga, kitang-kita niya ang pamumula at mga sugat na dulot ng galis o scabies. Ang balat nito ay tila naging mapula at magaspang dahil sa impeksyon at dumi. Bukod pa roon ang amoy ng matanda ay pinaghalong asim ng pawis luma at hindi maipaliwanag na amoy ng lansangan. Bumuntong hininga si Kian. Bilang dating estudyante ng nursing, alam niyang hindi lang pagkain ang kailangan ng matanda. Kailangan ito ng gamot at malinis na katawan bago pa lumala ang impeksyon. Binuksan ni Kian ang kanyang maliit na pitaka. 200 piso na lang ang natitira sa kanya. Ito sana ang budget niya para sa pagkain sa susunod na 2 araw habang naghahanap ng racket sa construction o sa palengke. Tinitigan niya ang pera, pagkatapos ay tinitigan niya ang matanda na ngayon ay nanginginig na sa kati. Walang salitang lumabas sa bibig ni Kian. Isinuot niya ang kanyang tsinelas at lumabas ng bahay. Nagtungo siya sa pinakamalapit na botika sa kanto para bumili ng sabong asupre betadine at ilang pirasong murang antibiotics. Halos maubos ang kanyang pera, sapat na lang para bumili ng ilang itlog at pandesal. Pagbalik niya, sinimulan niya ang proseso ng paglilinis. Nagpainit siya ng tubig sa maliit na kalan. Dahil walang maayos na banyo sa loob ng bahay, kinailangan niyang maglagay ng kurtinang kumot sa isang sulok upang bigyan ng pribadong espasyo si Lola Lourdes. Lola, lilinisin ko po kayo ha. Mahapdi po ito ng kaunti, pero kailangan para mawala ang katibulong ni Kian habang dahan-dahang pinupunasan ng maligamgam na tubig ang braso ng matanda. Hindi umimik si Lola Lourdes pero naramdaman ni Kian ang paghigpit ng hawak nito sa kanyang braso nang dampian niya ng gamot ang mga sugat. Tiniis ni Kian ang amoy. Hindi siya nandidiri, sa halip nakaramdam siya ng awa. Paanong ang isang matandang babae na may panyong mamahalin ay hahantong sa ganitong kalagayan, natapos ang paliligo at pagpapalit ng damit. Suot na ngayon ni Lola Lourdes ang isang malaking t-shirt na may tatak ng isang lokal na kandidato sa eleksyon, isa sa mga pambahay ni Kian. Kahit papaano mukha na itong presko at hindi na gaanong nangangamoy. Naghanda si Kian ng almusal, 2 nilagang itlog at mainit na kape para sa kanya at gatas na tinimpla sa asukal para kay Lola. Habang sinusubuan niya ang matanda, narinig niya ang malakas na boses mula sa labas. Aba mare, totoo nga ang chismis. May inuwi daw na baliw si Kian kagabi. Nakilala agad ni Kian ang boses, si Aling Rosa, ang tinaguriang CCTV ng barangay dahil walang pangyayari sa eskinita ang nakakalampas sa kanyang paningin at pandinig. Sumilip si Kian sa bintana. Nakita niya si Aling Rosa, nakapamewang may hawak na pamaypay at kausap ang 2 pang kapitbahay. Nakaturo ang nguso ni Aling Rosa sa pinto ni Kian. Naku, baka naman may sakit yan. Baka mahawa tayo. Dagdag pa ng isang kapitbahay na si Aling Tessie. O baka naman ginagaya niya yung mga napapanood sa Facebook, yung mga vlogger na tumutulong sa mahihirap para magkapera. Naku, poverty porn ang tawag dyan. Ginagamit lang niya yung matanda para sumikat. Sigaw ni Aling Rosa na sadyang pinalalakas ang boses para marinig ni Kian. Kumuyom ang kamao ni Kian. Alam niyang hindi dapat patulan ang mga ganitong tao pero sumusobra na sila.
Lumabas siya ng pinto bitbit ang palanggana na may maruming tubig para ibuhos sa kanal. Pagkakita sa kanya, tumahimik sandali ang mga nagchichismisan pero ang mga mata ni Aling Rosa ay nanatiling mapanghamon. "Magandang umaga, Aling Rosa." Bati ni Kian sa matigas na tono, pinipilit na maging magalang. Wala pong sakit na nakakahawa si Lola at lalong hindi ko siya gagamitin para sa vlog. Tinulungan ko lang dahil halos mamatay na siya sa bagyo kagabi. Tinaasan siya ng kilay ni Aling Rosa. "Lola hindi mo naman kaano-ano." "Yan sa hirap ng buhay ngayon, Kian, may palamunin ka pa. Baka mamaya niyan magnanakaw pala yan o kriminal na nagtatago. Madadamay pa kami dito sa compound. Ako na po ang bahala doon. Wala siyang gagawing masama." Sagot ni Kian at tumalikod na para pumasok. Ngunit hindi tumigil si Aling Rosa. "Tandaan mo, Kian, kapag nag-ingay iyan o nangamoy dito, ipapatawag ko ang barangay. Hindi kami pwedeng ma-stress sa mga squatter na dadalhin mo dito." Padabog na isinara ni Kian ang pinto. Napasandal siya sa likod nito at huminga ng malalim. Tumingin siya kay Lola Lourdes na ngayon nakaupo sa papag, hawak pa rin ang panyo at nakatingin sa kanya na parang isang batang nagtataka kung bakit galit ang mga tao. Lumipas ang maghapon na puno ng tensyon. Hindi makalabas si Kian para maghanap ng trabaho dahil walang magbabantay kay Lola. Inubos niya ang oras sa paglilinis ng bahay at pag-aayos ng mga gamit para maging komportable ang matanda. Pagsapit ng hapon, isang kumatok ang yumanig sa manipis na pinto. Pagbukas ni Kian, tumambad sa kanya si Kagawad Mercado, ang opisyal ng barangay na nakakasakop sa kanilang lugar, kasama ang 2 tanod. Sa likod nila, nakangisi si Aling Rosa na tila nanalo sa loto. Kian, panimula ni Kagawad Mercado sa seryosong boses. "May natanggap kaming reklamo. May kinukup-kup ka raw na matandang pag-alagala na posibleng may problema sa pag-iisip. Alam mo namang bawal yan dito, lalo na't hindi mo kaano-ano. Delikado sa kalusugan at seguridad ng mga kapitbahay." Nanlaki ang mata ni Kian. "Kagawad, wala po siyang ginagawang masama. Nilinis ko na po siya. Wala po siyang mapupuntahan. Di dalhin mo sa DSWDO, kaya sa mentals." Singit ni Aling Rosa mula sa likuran. "Ayaw namin ng may baliw dito." Humarap si Kagawad kay Kian. "Tama si Aling Rosa, Kian. Hindi mo kayang alagaan yan. Wala kang trabaho na permanente. Paano kung magkasakit lalo? Yan dito. Mananagot pa ang barangay. Kailangan naming kunin ang matanda. Ngayon din para dalhin sa shelter ng munisipyo." Alam ni Kian ang ibig sabihin noon. Ang shelter ng munisipyo ay siksikan, marumi at kulang sa tao. Para sa isang matandang tulad ni Lola Lourdes na may trauma at posibleng demensya ang dalhin, doon ay parang pagpapadala sa kanya sa kulungan. Baka lalo lang itong mawala o mamatay sa kapabayaan. Sa desperasyon lumapit si Kian kay Kagawad at halos lumuhod na. Hinawakan niya ang braso ng opisyal. "Kagawad, parang awa niyo na po." Nanginginig ang boses ni Kian. "Wag ngayon. Nakita niyo naman po ang bagyo kagabi. Mahina pa po ang katawan niya. Kung dadalhin niyo siya sa shelter ngayon, baka hindi niya kayanin ang biyahe o ang sitwasyon doon. Bigyan niyo lang po ako ng kahit 3 araw. 3 araw lang po. Papalakasin ko lang siya tapos ako mismo ang maghahatid sa kanya sa tamang ahensya kapag kaya na niya." Tinitigan siya ni Kagawad Mercado. Kilala niya si Kian. Alam niyang mabait na bata ito at dating nag-aaral, sadyang minalas lang sa buhay. Tumingin ang Kagawad sa loob ng bahay at nakita si Lola Lourdes na tahimik na nakaupo, malinis ang suot at may benda ang mga sugat. Kitang-kita ang pag-aalaga ni Kian. Napabuntong hininga ang Kagawad. "Sige Kian, dahil kilala kitang matino, bibigyan kita ng 3 araw. Pero sa oras na may mangyaring gulo o kapag nagreklamo ulit ang mga kapitbahay mo, sabay tingin kay Aling Rosa na ngayon ay nakasimangot na, mapipilitan kaming kunin siya. Naiintindihan mo." "Opo Kagawad, maraming salamat po. Pangako hindi siya magiging abala." Sagot ni Kian na tila nabunutan ng tinik sa dibdib.
Umalis ang mga tanod. Bago tumalikod si Aling Rosa, nagbitaw ito ng huling salita. 3 araw lang, Kian, binabantayan kita. Nang isara ni Kian ang pinto, napaupo siya sa sahig dahil sa panghihina ng tuhod. Gutom siya, pagod at wala ng pera. Pero nang tumingin siya kay Lola Lourdes, nakita niyang nakangiti ito ng bahagya abang nakatingin sa kanya. Salamat, bulong ng matanda. Napakahina, halos parang hangin lang, pero sapat na yon para mapawi ang pagod ni Kian. Tumayo si Kian at naghanda ng hapunan ang kahuli-hulihang lata ng sardinas na hahatiin nilang 2. Kumuha siya ng kanin at nilagyan ng sabaw. Kain na po tayo, Lola. Yaya niya. Sa gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng isang aandap-andap na bombilya, pinagsaluhan nila ang kapiranggot na pagkain. Sa labas, patuloy ang bulungan at panghuhusga ng mundo. Pero sa loob ng masikip na bahay na yon, nabuo ang isang hindi pangkaraniwang alyansa sa pagitan ng isang binatang nawalan ng pangarap at isang matandang nawalan ng alaala. Hindi alam ni Kian na ang desisyon niyang ipaglaban ang 3 araw na yon ay magiging mitya ng isang malaking pagbabago, hindi lang sa buhay niya, kundi sa isang makapangyarihang pamilya na hindi niya aakalaing makakaharap niya. Ang ikalawang gabi ni Lola Lourdes sa barong-barong ni Kian ay naging isang bangungot. Sa kabila ng paglilinis at pagpapakain ni Kian, biglang nagbago ang kondisyon ng matanda. Nagsimula ito sa simpleng panginginig hanggang sa maging kumbulsyon ng katawan dahil sa tindi ng lamig, kahit na ang init sa loob ng bahay ay halos hindi matagalan. Ang pawis ni Lola ay malamig at malagkit. Nang hipuin ni Kian ang noo nito, para siyang humawak sa isang mainit na plansa. Mataas ang lagnat. Dinaluhan agad siya ni Kian. Kumuha siya ng planggana at bimpo binasa ito ng tubig na may halong suka, isang lumang paraan para pababain ang temperatura. Habang pinupunasan niya ang leeg at kilikili ng matanda, naramdaman niya ang init na singaw mula sa balat nito. Ang paghinga ni Lola Lourdes ay mabilis at mababaw, tila ba hinahabol nito ang bawat hibla ng hangin. Alam ni Kian ang mga senyalis na ito. Pneumonia, ang lamig ng ulan at ang pagkakababad sa putikan ng matagal ay naningil na sa mahinang katawan ng matanda. Kung hindi ito maagapan ng antibiotics at maayos na gamot, hindi na aabutin si Lola ng 3 araw na palugit ni Kagawad Mercado. Baka hindi na nito abutin ang umaga. Tiningnan ni Kian ang lalagyan ng kanyang ipon, isang lumang lata ng biskwit na nakatago sa ilalim ng lababo. Binuksan niya ito at ibinuhos ang laman sa mesa. Ilang barya at gusot na papel na 20 pesos ang lumabas. Binilang niya ito nang mabilis kahit alam na niya ang sagot. Kulang na kulang. Ni pambili ng paracetamol ay hindi ito sasapat, lalo na ang mamahaling antibiotic. Napatingin si Kian sa labas ng bintana. Nakaparada doon ang kanyang motorsiklo. Luma na ito, medyo gasgas ang pintura at maingay na ang makina. Pero ito ang kanyang kabayo. Ito ang bumubuhay sa kanya. Ito ang ginagamit niya sa pagde-deliver ng pagkain, paghahatid ng pasahero at paghahanap ng raket sa malayong lugar. Ito ang huling alaala ng pagsisikap niya bago siya tumigil sa pag-aaral. Kung ibebenta niya ito, mawawalan siya ng paa. Mawawalan siya ng kabuhayan. Paano siya kakain bukas? Paano siya babangon? Lumingon siya muli kay Lola Lourdes. Narinig niya ang mahinang daing nito. Ang matanda ay namimilipit, ang mga mata ay nakapikit ng mariin sa sakit. Hindi nagdalawang isip si Kian. Mabilis niyang kinuha ang susi at ang rehistro ng motor na nakatago sa plastic envelope. Isinuot niya ang kanyang tsinelas at lumabas ng bahay, hila-hila ang motor sa gitna ng hating gabi. Tinungo niya ang talyer ni Mang Teban sa kabilang kanto. Kilala si Mang Teban bilang takbuhan ng mga gipit, 1 taong nagpapautang o bumibili ng gamit sa napakababang halaga. Alam niyang walang magagawa ang mga desperado kundi pumayag. Gising pa si Mang Teban, nag-aayos ng gulong ng tricycle habang umiinom ng kape. Tumingin ito kay Kian at sa hila nitong motor. Alam na agad ng matanda ang pakay ng binata. Magkano, tanong ni Kian diretsahan,
Walang paligoy-ligoy. Tiningnan ni Mang Teban ang motor. Umikot ito. Sinipa-sipa ang gulong at kinatok ang tangke ng gasolina. Umiling-iling ito na parang dismayado. Kahit alam ni Kian na maayos pa ang makina nito. Lumana to Kian. Mahina na ang hatak. Bibigay ko sa iyo ng 3,000. Sabi ni Mang Teban sa walang ganang boses. 3,000. Halos pumiyok si Kian. Mang Teban 10,000 ko tong nakuha second hand dati. Inaalagaan ko to. Gawin niyo na pong 5,000. Kailangan ko lang po talaga ng pambili ng gamot. 3,000 lang ang kaya ko. Kung ayaw mo, iuwi mo na. Marami pa akong inaayos. Sagot ni Mang Teban sabay talikod. Alam niyang wala nang ibang bukas na pawn shop sa oras na yon. Napakuyom si Kian ng kamao. Ang sakit ay parang tinuturok sa dibdib niya. Ang motor na yon ang kalayaan niya. Ang pag-asa niya. Pero naisip niya ang mukha ni Lola Lourdes ang nanginginig nitong katawan sa papag. Isang buhay kapalit ng isang makina. Sige po. Sagot ni Kian sa mahinang boses, halos pabulong. Kunin niyo na. Inabot ni Mang Teban ang 3,000 piso. Kinuha ni Kian ang pera, ang mga kamay niya ay nanginginig sa galit at panghihinayang. Ibinigay niya ang susi at papel. Bago siya umalis, hinaplos niya ang upuan ng motor sa huling pagkakataon, parang nagpapaalam sa isang matalik na kaibigan. Pagkatapos ay tumalikod siya at tumakbo papunta sa 24 na oras na butika. Pagbalik ni Kian, sa bahay puno ang kanyang mga kamay ng gamot, prutas, sopas at tubig. Agad niyang pinainom ng gamot si Lola Lourdes. Mahirap itong painumin dahil halos hindi nito maibuka ang bibig sa panghihina. Pero matiyagang pinatulo ni Kian ang gamot gamit ang kutsara. Buong magdamag, hindi natulog si Kian. Naging nurse siya muli. Bawat oras ay tinitingnan niya ang temperatura. Pinapalitan niya ang bimpo sa noo. Pinupunasan niya ang pawis. Kinakausap niya ang matanda kahit hindi ito sumasagot para lang iparamdam na may kasama ito. Bandang 3:00 ng madaling araw, humupa ng kaunti ang lagnat pero nagsimulang magdeliryo si Lola Lourdes. Gumagalaw ang ulo nito sa kaliwat kanan. Ang mga kamay nito ay kumukumpas sa hangin na parang may itinataboy o inaabot. Huwag po. Bulong ni Lola Lourdes, ang boses ay garalgal at puno ng takot. Eduardo, anak ko. Lumapit si Kian at hinawakan ang kamay ng matanda. Lola, nandito lang ako. Si Kian to. Ligtas na po kayo. Biglang dumilat si Lola Lourdes. Ang mga mata nito ay nanlalaki, hindi nakatingin kay Kian, kundi sa isang bagay na siya lang ang nakakakita. Mahigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ni Kian. Bumaon ang mga kuko nito sa balat ng binata. Umuwi. Gusto ko nang umuwi. Hikbi ng matanda. Saan po kayo nakatira, Lola? Sabihin niyo po, ihahatid ko kayo. Tanong ni Kian, umaasang may makukuhang impormasyon. Sa pagitan ng mabibigat na paghinga, bumulong si Lola Lourdes ng mga salitang nagpatigil sa mundo ni Kian. Dasmariñas, Village, Makati, Eduardo. Natigilan si Kian. Dasmariñas Village isa iyon sa pinakamayamang subdivision sa buong Pilipinas. Doon nakatira ang mga politiko, mga may-ari ng kumpanya at mga diplomat. Paanong ang isang matandang babae na halos mamatay sa gutom at dumi ay magmumula sa ganoong lugar? Inisip ni Kian na baka guni-guni lang ito ng lagnat. Baka dati siyang katulong doon. O baka nakapanood lang siya sa TV. Pero muling nagsalita si Lola Lourdes. Mas malinaw ngayon, puno ng hinanakit. Vanessa, masama siya. Sinarado niya ang pinto. Eduardo, nasaan ka na? Pagkatapos noon, muling pumikit ang matanda at bumagsak sa malalim na tulog dahil sa bisa ng gamot. Naiwan si Kian na nakaupo sa sahig tulala. Ang 3,000 piso na kapalit ng kanyang motor ay halos ubos na. Wala na siyang trabaho bukas. Wala na siyang sasakyan. Pero sa kanyang harapan, unti-unting lumilinaw na ang matandang tinulungan niya ay hindi basta-basta pulubi. May isang malaking kwento sa likod ng mga sugat ni Lola Lourdes. Isang kwento ng yaman, pagtataksil at pag-iwan. Tumayo si Kian at kinuha ang panyo ng matanda na nakapatong sa mesa. Tinitigan niya ang letrang L na nakaburda gamit ang gintong sinulid. Ngayon niya lang napansin ang pino ng pagkakagawa nito.
Hindi ito galing sa palengke. Sa gitna ng katahimikan ng madaling araw, napagtanto ni Kian na napasok niya ang isang gulo na higit pa sa kaya niyang harapin. Pero wala na siyang magagawa. Naitaya na niya ang lahat, pati ang kanyang motor, para sa buhay ng matandang ito. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kung totoo ang sinabi ni Lola, kailangan niyang mahanap si Eduardo. Kailangan niyang maibalik ang matanda sa bahay na nararapat para dito bago pa maubos ang kanyang oras at pera. Isinandal ni Kian ang ulo sa dingding at ipinikit ang mga mata, nagdadasal na sana sa pagsikat ng araw ay tama ang naging desisyon niyang isakripisyo ang lahat. Kinabukasan mabigat ang pakiramdam ni Kian. Wala na ang kanyang motorsiklo sa labas. Ang tanging natitira sa kanya ay ang ilang barya sa bulsa at ang responsibilidad na pangalagaan ang isang matandang babae na ang pangalan ay Lola Lourdes. Matapos painumin ng gamot at pakainin ng lugaw ang matanda, nagpaalam muna si Kian sandali. Sinabi niya kay Lola na may gagawin lang siya sa kanto. Tumangulang ang matanda, mas kalmado na ito ngayon. Kumpara kagabi, bagamat tulala pa rin. Tumakbo si Kian sa pinakamalapit na PisoNet o computer shop sa kanilang lugar. Gamit ang huling 5 piso, nagrenta siya ng 5 minuto para mag-internet. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinitipa sa search bar ang mga salitang narinig niya kagabi. Eduardo Real Estate, Dasmariñas Village. Lumabas ang napakaraming resulta ngunit isa ang kumuha ng atensyon niya. Isang artikulo tungkol sa Villarreal Holdings, isang dambuhalang kumpanya ng real estate. Ang CEO nito ay si Don Eduardo Villarreal. Nang makita ni Kian ang litrato ng lalaki, halos tumigil ang kanyang paghinga. Ang mga mata nito malungkot at mapungay ay kamukhang-kamukha ng mga mata ni Lola Lourdes. Naghahanap siya ng contact number. Nakakita siya ng numero ng head office. Wala siyang load kaya't nakiusap siya sa tindera ng computer shop na makitext saglit kapalit ng paglilinis niya ng sahig ng shop mamaya. Pumayag ang tindera. Nanginginig na nagdial si Kian. Nang sumagot ang sekretarya sa kabilang linya, mabilis at desperadong nagsalita si Kian. Sinabi niya ang tungkol sa matandang babae, ang panyong may burdang L, at ang pagbanggit nito sa pangalang Vanessa. Sa kabilang linya narinig ni Kian ang biglaang pagsinghap ng sekretarya. "Huwag mong ibababa," sabi nito sa boses na puno ng kaba. "Ikokonekta kita kay Sir Eduardo ngayon din." Ilang oras ang lumipas matapos ang tawag na yon. Bumalik si Kian sa kanyang bahay puno ng kaba at pag-asa. Hindi siya sigurado kung maniniwala ba sila sa kanya o kung ipapahuli siya dahil sa hinalang scam. Pagdating niya sa tapat ng bahay, naroon na naman si Aling Rosa, nakaupo sa sulyasan kasama ang iba pang mga kapitbahay. Nang makita niya si Kian na naglalakad, agad itong nangumisi nang nakakaloko. "O Kian, bakit naglalakad ka na lang? Nabalitaan ko kay Mang Teban, binenta mo daw ang motor mo." Sigaw ni Aling Rosa na sadyang pinalalakas para marinig ng buong eskinita. "Naku, sayang naman, ang sipag mo pa namang bata. Iyan ba ang napala mo? Sa pagiging bayani, sa pulubi na ubos na ang kabuhayan mo." Nagtawanan ang mga kasama ni Aling Rosa. "Oo nga Kian, ibalik mo na yan sa DSWD bago ka pa tuluyang maghirap." Dagdag ng isa pa. Hindi sumagot si Kian. Pumasok siya sa loob ng bahay at umupo sa tabi ni Lola Lourdes. Hinawakan niya ang kamay ng matanda. "Lola, may tinawagan ako. Sana dumating sila." Lumipas ang tanghali. Mainit, maalinsangan at maingay ang paligid. Ang tunog ng videoke sa kapitbahay at ang iyak ng mga bata ay nagsasapaw-sapaw. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Naramdaman ni Kian ang pagyanig ng lupa. Hindi ito lindol. Ito ay ang sabay-sabay na pag-ugong ng malalakas na makina ng sasakyan. Mula sa labas, narinig niya ang biglang pagtahimik ng mga tao. Nawala ang tawanan. Nawala ang videoke. Sumilip si Kian sa bintana. Sa makipot na eskinita ng looban, na karaniwang tricycle at pedicab lang ang dumadaan, ay dahan-dahang pumapasok ang isang kumboy ng 3 makikintab na itim na SUV, isang Toyota Alphard sa gitna, at 2 Land Cruiser bilang backup. Ang mga sasakyan ay tila mga higanteng hayop na ligaw
sa gitna ng mga barong-barong na gawa sa yero at kahoy. Huminto ang mga sasakyan mismo sa tapat ng bahay ni Kian. Mabilis na bumukas ang mga pinto ng backup vehicles. Lumabas ang 6 na lalaking nakasuot ng barong Tagalog at earpiece, halatang mga bodyguard. Hinawi nila ang mga usisero at usisera na nakanganga sa gilid ng daan. Si Aling Rosa, na kanina lang ay matapang na nangungutya, ay ngayon ay namumutla at nanginginig sa takot, nakasiksik sa gilid ng pader. Bumukas ang pinto ng Alphard. Isang lalaki ang bumaba. Nasa edad na 60, nakasuot ng mamahaling suit, ngunit magulo ang buhok at halatang umiyak. Si Don Eduardo Villarreal. Wala siyang pakialam sa putik na dumidikit sa kanyang makintab na sapatos. Mabilis siyang naglakad patungo sa pinto ng barong-barong ni Kian. Binuksan ni Kian ang pinto bago pa kumatok ang mga bodyguard. Pagpasok ni Don Eduardo, ang una niyang nakita ay ang masikip na espasyo, ang tumutulong bubong at ang amoy ng gamot. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakaupo sa papag, suot ang malaking t-shirt ni Kian, ay ang kanyang ina. "Mama," basag na tawag ni Eduardo. Ang boses ng makapangyarihang bilyonaryo ay naging boses ng isang batang nawawala. Napatingin si Lola Lourdes sa lalaki. Kumurap-kurap siya. Dahan-dahan isang liwanag ng pagkilala ang sumilay sa kanyang mga mata. Eduardo. Bulong ng matanda. Hindi na napigilan ni Eduardo ang sarili. Lumuhod siya sa maruming sahig na semento niyakap ang tuhod ng kanyang ina at humagulgol ng malakas. Ang iyak niya ay puno ng sakit, pagsisisi at pangungulila. Walang pakialam kung marumihan ang kanyang suit. Hinawakan niya ang kamay ng ina at hinalikan ito ng paulit-ulit. "Patawarin niyo ako, Mama. Patawarin niyo ako. Hinanap ko kayo. Akala ko wala na kayo." Paulit-ulit na sambit ni Eduardo sa pagitan ng mga hikbi. Hinaplos ni Lola Lourdes ang buhok ng anak. "Nandito ka na. Huwag kang iiyak." Nakatayo lang si Kian sa isang sulok, nakatingin sa mag-ina. May luha ring namuo sa kanyang mga mata. Alam niyang ito na ang katapusan ng responsibilidad niya at simula ng pagbabalik ng kanyang normal na buhay o ang kawalan nito. Ilang sandali pa tumayo si Eduardo at pinunasan ang kanyang mukha. Humarap siya kay Kian. Ang mga mata ng Don ay puno ng matinding emosyon habang tinititigan ng binata. Nakita niya ang payat na pangangatawan ni Kian, ang mga mata nitong pagod at ang simpleng bahay na naging silungan ng kanyang ina. "Ikaw ba si Kian?" tanong ni Eduardo. "Opo, sir," sagot ni Kian ng may paggalang. Lumapit si Eduardo at sa gulat ni Kian, niyakap siya nito ng mahigpit. Isang yakap na parang sa isang kapatid o anak. "Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan," bulong ni Eduardo. "Inalagaan mo siya noong tinapon siya ng mundo. Utang ko sa iyo ang buhay ko." "Ginawa ko lang po ang tama, sir," sagot ni Kian. Umiwalay si Eduardo at bumaling sa kanyang mga tauhan. "Ihanda ang sasakyan. Iuuwi na natin si Mama." Mabilis na kumilos ang mga bodyguard. Inalalayan nila si Lola Lourdes na tumayo. Pero nang akmang hahakbang na sila palabas, biglang huminto si Lola. Kumapit ito nang mahigpit sa braso ni Kian. "Kian!" sabi ni Lola Lourdes, bakas ang takot sa boses. "Sama ka." "Huwag kang aalis." Natigilan si Eduardo. Tumingin siya sa ina, tapos kay Kian. "Mama, uuwi na tayo sa bahay. Magpapahinga ka na." "Hindi ako aalis kung wala siya." Matigas na sabi ni Lola Lourdes na tila bumalik ang dating autoridad nito bilang donya. "Siya lang ang nag-alaga sa akin. Siya lang ang mabait." Nagkatinginan si Eduardo at Kian. Alam ni Eduardo na hindi niya mapipilit ang ina na nasa ganitong kondisyon. At nakita rin niya sa mga mata ng ina ang tiwala na ibinigay nito sa binata, isang tiwala na matagal na nitong ipinagkait sa iba. Humarap si Eduardo kay Kian. "Iho, pakiusap. Sumama ka muna sa amin. Kailangan ka ng mama ko. Hindi siya kakalma kung wala ka." Nag-alinlangan si Kian. Tumingin siya sa paligid ng kanyang maliit na bahay. Ito ang mundo niya. Wala siyang lugar sa mundo ni na Eduardo. "Pero sir, wala po akong maisusuot."
At saka, huwag mong intindihin ang damit. Huwag mong intindihin ang kahit anong putol ni Eduardo. Basta sumama ka. Please. Wala nang nagawa si Kian. Tumango siya. Paglabas nila ng bahay, sinalubong sila ng katahimikan ng buong barangay. Nandoon pa rin si Aling Rosa nakanganga habang pinapanood ang bawat galaw nila. Nakita niya kung paano inalalaya ng bilyonaryo si Kian na parang isang importanteng bisita. Nakita niya kung paano kumapit ang baliw na matanda sa braso ni Kian. Bago sumakay si Kian sa Alphard, lumingon siya kay Aling Rosa. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong ito, si Aling Rosa ang nag-iwas ng tingin puno ng hiya at inggit ang mukha. Isinara ng bodyguard ang pinto ng sasakyan, umugong ang makina at dahan-dahang umalis ang kumboy. Naiwan ng usok at alikabok sa mukha ng mga taong nanghusga kay Kian. Sa loob ng malamig at mabangong sasakyan, katabi ni Kian si Lola Lourdes na nakahilig sa kanyang balikat at natutulog na ng mahimbing. Sa harap nila, nakatingin si Don Eduardo, nagpaplano, nag-iisip. Hindi alam ni Kian na ang pagsakay niya sa sasakyang yon ay hindi papunta sa paraiso. Papunta siya sa isang digmaan at ang unang kalaban ay naghihintay na sa loob ng mansyon. Sa Dasmariñas Village, si Vanessa ang asawang puno ng lihim at galit. Ang pagpasok ng sasakyan sa Dasmariñas Village ay parang pagtawid sa ibang mundo. Mula sa magulong, maingay at mausok na kalsada ng Maynila, biglang naging tahimik at maluwag ang paligid. Ang mga puno ng acacia ay nakahanay ng maayos sa gilid ng kalsada at ang matataas na pader ng mga mansyon ay tila nagtatago ng mga sikreto na hindi pwedeng malaman ng mga ordinaryong tao. Nakaupo si Kian sa malambot na leather seat ng Toyota Alphard pero hindi siya komportable. Ramdam na ramdam niya ang dumi sa kanyang t-shirt at ang putik sa kanyang tsinelas. Tinitigan niya ang kanyang mga kamay na magaspang at may mantsa ng grasa, isang matinding kaibahan sa makinis at mabangong interior ng sasakyan. Sa tabi niya, mahimbing pa ring natutulog si Lola Lourdes, nakasandal ang ulo sa kanyang balikat. Sa harap, tahimik na nakatingin si Don Eduardo sa rearview mirror. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala habang nakatingin sa ina. "Malapit na tayo, Kian," sabi ni Eduardo sa mahinang boses. "Huwag kang mag-alala. Sagot ko ang lahat." Huminto ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang gate na gawa sa itim na bakal at ginto. Dahan-dahan itong bumukas at tumambad sa kanila ang mansyon ng mga Villarreal. Isa itong palasyo na moderno ang disenyo na may malawak na garden sa harap at isang fountain sa gitna. Ang puting pintura ng bahay ay nakakasilaw sa ilalim ng sikat ng araw. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang naka-uniformeng chauffeur ang nagabang. Binuhat ni Kian si Lola Lourdes palabas. Agad na lumapit ang tatlong katulong na naka-uniforme ng puti at asul, handang umalalay. Pero nang maramdaman ni Lola Lourdes na ibang tao ang humahawak sa kanya, bigla itong nagising at nagpumiglas. Ang takot ay agad na bumalik sa kanyang mga mata. "Kian, Kian," sigaw ng matanda, hinahanap ang kamay ng binata. "Nandito lang ako, Lola." Mabilis na sagot ni Kian, hinawakan ang kamay nito para pakalmahin. "Hayaan niyo muna si Kian," utos ni Eduardo sa mga katulong. Siya ang magdadala kay Mama sa loob. Nagkatinginan ang mga katulong, tila nandidiri sa hitsura ni Kian, pero tumunod sila sa amo. Pumasok sila sa main door na yari sa nara. Pagbukas nito, bumungad ang isang grand foyer na may chandelier na kasing laki, halos ng buong bahay ni Kian. Ang sahig ay gawa sa Italian marble. Ang hangin ay amoy lavender at expensive polish. Lahat ay perpekto, lahat ay malinis, at si Kian, sa kanyang maruming suot, ay parang isang mantsa sa gitna ng kaputian. Habang naglalakad sila papunta sa sala, narinig nila ang tunog ng takong ng sapatos na tumatama sa marmol na sahig. Mabilis, matalim at papalapit. Mula sa grand staircase, bumaba ang isang babae. Nasa edad na 40, balingkinita ng katawan at suot ang isang silk robe na halatang mamahalin. Ang kanyang buhok ay nakaayos na parang laging handa sa photoshoot.
Si Vanessa Villarreal ang pangalawang asawa ni Don Eduardo. Ang mukha ni Vanessa ay isang maskara ng pagkabigla nang makita niya si Lola Lourdes. Namutla siya tila nakakita ng multo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki saglit bago niya ito pinalitan ng isang pilit na ngiti. Eduardo. Tawag niya, ang boses ay matinis at puno ng pagdududa. Anong nangyayari dito? Nakita ko na siya, Vanessa. Sagot ni Eduardo, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Buhay si Mama. Nakita siya ng batang ito. Tinuro ni Eduardo si Kian. Bumaling ang tingin ni Vanessa kay Kian. Mula ulo hanggang paa, tiningnan siya nito na para bang isa siyang basahan na naligaw sa loob ng mansyon. Ang tingin ni Vanessa ay hindi lang mapanghusga. Ito ay puno ng puot. Sino yan? Tanong ni Vanessa, ang ilong ay nakataas na parang naaamoy ang squatter mula kay Kian. Bakit mo pinapasok ang taong grasa sa bahay natin? At bakit niya hawak si Mama? Lumapit si Vanessa kay Lola Lourdes, akmang hahawakan ito. Mama Lourdes, Diyos ko, saan ka ba nanggaling? Ngunit bago pa man madampi ang kamay ni Vanessa, biglang sumigaw nang napakalakas si Lola Lourdes. Isang sigaw na puno ng purong takot at kilabot. Huwag kang lalapit. Hiyaw ng matanda habang pilit na nagtatago sa likod ni Kian. Demonyo, layuan mo ako. Ikulong mo ako ulit. Natigilan ng lahat. Ang katahimikan sa malawak na sala ay naging nakakabingi. Ang mga katulong ay nagyuko ng ulo. Si Eduardo ay natulala. Mabilis na bumawi si Vanessa. Tumawa ito ng pilit, isang tawang walang bahid ng saya. Nakikita mo na Eduardo wala pa rin siya sa sarili. Kung ano-ano na naman ang sinasabi. Ang demensya niya ay lumalala na. Pagkatapos ay hinarap niya si Kian nang may nanlilisik na mata. Ikaw, anong ginawa mo sa kanya? Nilason mo ba ang utak niya habang nasa lansangan siya? Hindi nagpatinag si Kian. Tinitigan niya si Vanessa diretso sa mata. Sa kabila ng kanyang maruming anyo, may dignidad siyang taglay na hindi mabibili ng pera. Inalagaan ko lang po siya, ma'am. Sagot ni Kian sa kalmadong boses. Wala po akong ginagawang masama at mukhang takot na takot po siya sa inyo. Namula si Vanessa sa galit. Abat, sumasagot ka pa. Hampas lupa, Eduardo, paalisin mo na. Yang lalaking yan. Bayaran mo na at palayasin. Baka mamaya may sakit pa yan na makahawa sa atin. Hindi siya aalis. Mariing sabi ni Eduardo. Lumingon si Vanessa sa asawa, hindi makapaniwala. Ano? Narinig mo ako, Vanessa? Ulit ni Eduardo, mas matigas ngayon. Siya ang nagligtas kay Mama. At nakikita mo naman sa kanya lang kumakalma si Mama. Kung aalis siya, baka magwala na naman si Mama at lumala ang kondisyon. Pero Eduardo, tignan mo nga siya, amoy kanal. Hindi siya nababagay dito sa Forbes Park. Ano na lang ang sasabihin ng mga kaibigan natin kapag nakita nilang may squatter dito sa loob ng bahay? Giit ni Vanessa, ginagamit ang hiya bilang sandata. Wala akong pakialam sa sasabihin nila. Sigaw ni Eduardo. Ito ang unang pagkakataon na tumaas ang boses niya sa asawa. Ang importante ay nandito na si Mama. Kian, dadalhin natin si Mama sa guest room sa baba para hindi siya mahirapan sa hagdan at doon ka muna sa kwarto sa tabi nito. Hindi pwede, tutol agad ni Vanessa. Ang kwartong iyon ay para sa mga bisita. Hindi para sa mga katulong. Kung gusto mong manatili ang batang iyon, doon siya sa servants' quarters sa likod, doon sa tabi ng driver's room. Tumingin si Eduardo kay Kian, humihingi ng paumanhin, gamit ang tingin. Alam niyang insulto ito, pero ayaw na niyang palakihin ang gulo. Tumango si Kian. Okay lang po sa akin, sir. Kahit saan, basta malapit kay Lola, kung kailangan niya ako. Ngumisi si Vanessa ng mapakla. Buti naman, at alam mo ang lugar mo. Dinala nila si Lola Lourdes sa kwarto. Nang masigurong komportable na ang matanda at may nakabantay na private nurse na ipinatawag ni Eduardo, lumabas si Kian. Hinarang siya ni Vanessa sa koridor. Wala na si Eduardo. Silang dalawa na lang. Ang mukha ni Vanessa ay nawawalan ng anumang bahid ng pagpapanggap. Puro puot at banta na lang ang nakikita ni Kian. Makinig ka, boy? Bulong ni Vanessa, ang boses ay parang asidong tumutunaw sa bakal.
Hindi ko alam kung anong drama ang ginawa mo para makuha ang loob ng asawa ko at ng ulyanin na matandang yan. Pero huwag kang magkakamaling isipin na parte ka ng pamilyang ito. Lumapit palalo si Vanessa, amoy na amoy ni Kian, ang matapang nitong pabango na nakakahilo. Binabantayan kita. Dugtong ni Vanessa. Isang maling galaw mo lang, isang nawawalang kutsara, isang maling tingin. At sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo. Naiintindihan mo? Hindi yumuko si Kian. Sa halip na alala niya ang takot sa mga mata ni Lola Lourdes kanina. Ang sigaw nito na, "Ikulong mo ako ulit." "Wala po akong balak na masama, ma'am," sagot ni Kian. "Pero nagtataka lang ako. Bakit parang hindi kayo masaya na buhay ang biyenan nyo?" Natigilan si Vanessa. Para siyang sinampal ng hangin. Bago pa siya makasagot o makapanakit, tumalikod na si Kian at naglakad patungo sa pinto ng servants' quarters. Pagpasok ni Kian sa maliit na kwarto sa likod ng mansyon, napansin niyang mas maayos pa ito kaysa sa buong bahay niya sa looban. May sariling kama, electric fan at maliit na banyo. Pero ramdam niya ang lamig. Umupo siya sa kama at napatingin sa bintana na nakaharap sa malawak na garden. Mula rito, tanaw niya ang bintana ng kwarto ni Lola Lourdes. Alam na niya ngayon, hindi siya narito para lang mag-alaga. Narito siya sa gitna ng isang gera. Si Lola Lourdes ay hindi nawala. Itinapon siya. At ang babaeng nagtapon sa kanya ay nasa loob ng bahay na ito, nagmamasid, naghihintay ng pagkakataon para tapusin ang trabaho. Napahawak si Kian sa kanyang dibdib. Ang ginintuang hawla na ito ay mas delikado pa kaysa sa bagyo sa eskinita. At kailangan niyang maging matatag, hindi para sa sarili niya, kundi para sa matandang babaeng siya na lang ang kakampi. Lumipas ang isang linggo at ang buhay ni Kian sa loob ng mansyon ng mga Villarreal ay tila isang panaginip na unti-unting nagiging bangungot. Bagamat maayos ang kanyang tulugan at nakakakain na siya ng 3 beses sa isang araw, ang bigat ng tingin ng mga tao sa paligid ay hindi nawawala. Para sa mga katulong at staff, siya ay isang banta, isang outsider na bigla na lang naging paborito ni Don Eduardo at ni Lola Lourdes. Para kay Vanessa, siya ay isang peste na kailangang puksain bago pa ito makapaminsala. Isang umaga, ipinatawag ni Don Eduardo si Kian sa library. Ito ang paboritong lugar ng Don Puno, ng mga libro at amoy, ng lumang papel at kape. Pagpasok ni Kian, nakita niya si Eduardo na nakaupo sa likod ng malaking mesa, may hawak na mga dokumento. Nasa gilid naman si Vanessa, nakaupo sa sofa habang humihigop ng tsa. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakamasid kay Kian. "Maupo ka, Kian," utos ni Eduardo sa malumanay na boses. Umupo si Kian sa dulo ng silya, hindi gaanong sumandal dahil sa hiya. "Napag-isipan ko na ang sinabi mo noong nakaraang gabi," panimula ni Eduardo. "Tungkol sa pangangailangan ni Mama ng espesyal na pag-aalaga. Tama ka, hindi sapat ang mga nurse na hired galing sa ahensya. Iba ang kailangan ni Mama. Kailangan niya ng pamilya ng malasakit." Tumango si Kian. "Opo, sir. Minsan po kasi natatakot siya sa mga nakauniforme. Naaalala niya siguro ang kung saan man siya nanggaling bago ko siya makita." Bumuntong hininga si Eduardo. "Kaya nga gusto kong bigyan ka ng formal na posisyon dito. Hindi lang bilang tagabantay. Gusto kitang gawing personal assistant ni Mama para sa lahat ng kanyang pangangailangan. Ikaw ang hahawak ng budget para sa kanyang gamot, pagkain at mga donasyon na gusto niyang ibigay sa simbahan." Biglang binaba ni Vanessa ang kanyang tasa ng padabog sa platito. Ang tunog ng porselana ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. "Eduardo?" Bulalas ni Vanessa, ang boses ay matinis at puno ng pagtutol. "Nababaliw ka na ba? Ang batang yan, hahawakan ng pera ng pamilya, ni wala ngang diploma. Yan, baka ibulsa lang niya ang pera at tumakas." "Vanessa, kontrolin mo ang pananalita mo," saway ni Eduardo. Napatunayan na ni Kian ang katapatan niya. Isinakripisyo niya ang motor niya para kay Mama. Walang presyo ang ganong klaseng loyalty. Loyalty o baka naman strategy. Giit ni Vanessa, tumayo at lumapit sa mesa.
Eduardo, ang Villarreal Foundation, ang humahawak ng mga charity natin. Ako ang president noon. Kung bibigyan mo siya ng access sa pondo ni Mama, parang sinasabi mo na rin na wala kang tiwala sa akin. Hindi ito tungkol sa'yo, Vanessa. Mariing sagot ni Eduardo. Tungkol ito kay Mama. At sa tingin ko mas panatag si Mama kung si Kian ang nag-aasikaso. Bumaling si Eduardo kay Kian. Tatanggapin mo ba, Kian? Bibigyan kita ng sweldo na triple ng minimum wage at allowance para sa pag-aaral kung gusto mong ituloy ang nursing. Nanlaki ang mga mata ni Kian. Ang alok na ito ay higit pa sa inaasahan niya. Ito na ang sagot sa mga dasal niya. Makakapag-aral siya ulit at maaalagaan niya si Lola. Opo, Sir Eduardo. Maraming salamat po. Hindi ko po kayo bibiguin. Sagot ni Kian puno ng pag-asa. Ngumiti si Eduardo. Pero nang lumingon si Kian kay Vanessa, nakita niya ang isang tingin na nangangako ng giyera. Hindi na ito simpleng inis. Ito ay galit ng isang taong inagawa ng teritoryo. Tumalikod si Vanessa at naglakad palabas ng library. Bago siya tuluyang lumabas, huminto siya at bumulong sa hangin, sapat lang para marinig ni Kian. Magpakasaya ka habang nandito ka pa. Kinahaponan naging abala ang kusina. Oras na ng merienda ni Lola Lourdes. Dahil sa bagong utos ni Eduardo si Kian na ang personal na naghahanda ng pagkain ng matanda para makasigurong malinis at tama ang diet nito. Nagluto si Kian ng arroz caldo, ang paborito ni Lola Lourdes noong nasa looban pa sila. Habang hinihintay niyang kumulo ang sabaw, tinawag siya ng isa sa mga senior maid si Manang Fe. Kian, ipinapatawag ka ni Sir Eduardo sa garden. May itatanong daw tungkol sa gamot ni Senyora. Sabi ni Manang Fe, sige po Manang, saglit lang po ito, pakibantayan muna ang niluluto ko. Hahaluin lang para hindi dumikit. Bilin ni Kian. Pagkaalis ni Kian, naiwan si Manang Fe sa kusina. Ilang sandali pa, pumasok si Vanessa. Tumingin ito sa paligid para siguraduhing walang ibang nakakakita. Lumapit siya sa kalan kung saan kumukulo ang arroz caldo. Manang Fe, tawag ni Vanessa sa mahinang boses. Napatalon sa gulat ang matandang katulong. Ma'am Vanessa, may ilalagay ako dito. Sabi ni Vanessa sabay dukot ng isang maliit na pakete mula sa bulsa ng kanyang robe. Pampadumi lang to. Laxative. Hindi nakakamatay pero siguradong sasakit ang tiyan ng sino mang kakain. Namutla si Manang Fe. Pero ma'am, si Senyora Lourdes po ang kakain yan. Matanda na po siya, baka hindi kayanin. Hinawakan ni Vanessa ang braso ni Manang Fe nang mahigpit bumaon ang kanyang mahahabang kuko sa balat nito. Gusto mo pa bang magtrabaho dito, Feo? Gusto mong ipalkalkal ko ang nakaraan ng anak mong drug addict na tinulungan nating makalaya? Nanginig si Manang Fe. Yumuko ito at tumango. Huwag po, ma'am. Gagawin ko po. Binuksan ni Vanessa ang pakete at ibinuhos ang laman sa arroz caldo. Mabilis itong natunaw sa mainit na sabaw. Hinalo ito ni Vanessa gamit ang sandok na ginagamit ni Kian. Tandaan mo, wala kang nakita. Bulong ni Vanessa bago mabilis na lumabas ng kusina. Pagbalik ni Kian, wala na si Vanessa. Naabutan niya si Manang Fe na nakatalikod naghuhugas ng pinggan halatang balisa. Okay na po ba, Manang? Tanong ni Kian. Hindi lumingon si Manang Fe. Oo, Kian. Luto na yan. Walang kamalay-malay si Kian. Isinalin niya ang arroz caldo sa mangkok at dinala ito sa kwarto ni Lola Lourdes. Sa kwarto, masaya ang mukha ni Lola Lourdes nang makita si Kian. Inalalayan siya nitong umupo. Kian, mabango ah. Gutom na ako, sabi ng matanda. Espesyal to Lola. Luto ko. Nakangiting sagot ni Kian habang hinihipan ng kutsara bago isubo sa matanda. Kumain si Lola Lourdes ng gana. Masaya si Kian na nakikitang lumalakas na ang matanda. Pero makalipas ang halos kalahating oras, biglang nagbago ang ekspresyon ni Lola. Namutla ito at humawak sa kanyang tiyan. Aray, Kian, masakit. Daing ni Lola Lourdes. Bago pa makakilos si Kian, nagsuka si Lola. Ang arroz caldo ay lumabas kasama ng asim at apdo. Nagsimulang manginig ang matanda at namilipit sa sakit ng tiyan. Lola, sigaw ni Kian taranta. Nurse, tulong.
Pumasok ang private nurse at nakita ang kalagayan ng matanda. Nagkagulo sa kwarto. Dumating si Eduardo at si Vanessa, kasunod ang ilang katulong. Anong nangyari? Sigaw ni Eduardo na tumakbo agad sa tabi ng ina. Nagsuka po siya pagkakain, tapos namimilipit sa sakit ng tiyan. Paliwanag ng nurse habang tinitingnan ang blood pressure ni Lola. Ang pagkain? Sabi ni Vanessa sa malakas na boses turo ang mangkok sa mesa. Yan ang huling kinain niya, ang lugaw na niluto ni Kian. Napatingin ang lahat kay Kian. Si Kian ay nakatayo sa gilid, hawak ang bimpo na puno ng suka, gulat at takot ang nasa mukha. Hindi po. Malinis po ang pagkaluto ko niyan. Depensa ni Kian. Nilapitan siya ni Vanessa at malakas na tinampal ang kanyang kamay dahilan para mahulog ang bimpo. Malinis. Tignan mo ang nangyari kay Mama. Sigaw ni Vanessa umaarte ng galit na galit. Sinabi ko na sa'yo, Eduardo, hindi marunong ang lalaking yan. Baka nga panis na pagkain ang ipinakain niya o may inilagay siya. Baka gusto niyang lasunin si Mama para makuha agad ang mana. Vanessa, tumigil ka. Saway ni Eduardo. Pero nakita ni Kian ang pagdududa sa mga mata ng Don. Tumingin si Eduardo sa kanya puno ng tanong. Kian, sigurado ka bang maayos ang pagkain? Sir, maniwala po kayo. Tikman niyo pa po. Hindi ko po magagawang saktan si Lola. Halos maiyak na sagot ni Kian. Huwag mong tikman, Eduardo Baka. Ikaw naman ang malason. Hila ni Vanessa sa asawa. Nurse, dalhin niyo ang pagkain sa lab para masuri. At ikaw, Kian, lumabas ka muna. Pero sir, lumabas ka muna, Kian. Utos ni Eduardo sa mahina, ngunit madiing boses. Mas inuuna nito ang pag-aalaga sa ina na ngayon ay iniaakyat na sa stretcher para dalhin sa ospital. Napayuko si Kian. Wala siyang nagawa. Lumabas siya ng kwarto habang ang mga mata ng mga katulong ay nakatingin sa kanya nang may halong awa at hinala. Nang gabing iyon, hindi sumama si Kian sa ospital. Pinagbawalan siya ni Vanessa. Naiwan siya sa servants' quarters nag-iisa sa dilim. Hindi siya makatulog. Alam niyang may mali. Alam niyang hindi panis ang pagkain. Sariwa ang manok bagong saing ang bigas. Imposibleng food poisoning iyon, maliban na lang kung may naglagay ng lason. Lumabas si Kian at nagpunta sa kusina. Madilim na tulog na ang mga tao. Gusto niyang tignan ang basurahan. Baka sakaling may makita siyang ebidensya. Hinalungkat niya ang trash bin. Puro balat ng gulay at itlog. Pero sa ilalim nakita niya ang isang maliit na sachet na kulay pilak. Kinuha niya ito at inamoy. Amoy gamot. Binasa niya ang nakasulat sa maliit na letra, strong laxative. Powder form. Napakuyom ang kamao ni Kian. Tama ang hinala niya. Sinabotahe siya. Biglang bumukas ang ilaw sa kusina. Nagulat si Kian at mabilis na ibinulsa ang sachet. Nakatayo sa may pinto si Manang Fe, may hawak na baso ng tubig. Namumutla ito nang makita si Kian. Kian, anong ginagawa mo dyan? Tanong ni Manang Fe, nanginginig ang boses. Tinitigan siya ni Kian. Nakita niya ang takot sa mga mata ng matandang katulong. Ang paraan ng pag-iwas nito ng tingin. Naghahanap lang po ng sagot, Manang. Sagot ni Kian ng seryoso. Dahil alam kong hindi ako ang may kasalanan. Hindi nakasagot si Manang Fe. Mabilis itong tumalikod at bumalik sa kwarto niya, halos matapon ng tubig na hawak. Naiwan si Kian sa gitna ng kusina. Ang kanyang puso ay tumitibok nang mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Ngayon alam na niya. Hindi lang ito simpleng diskriminasyon. Handang pumatay o manakit si Vanessa at ang mga kasabwat nito para lang mapatalsik siya. Ang buhay ni Lola Lourdes ay laruan lang sa kanila. Hinawakan ni Kian ang sachet sa kanyang bulsa. Ito ang ebidensya. Pero alam niyang hindi sapat ito. Kailangan niya ng mas matibay na plano. Kung gusto nilang maglaro ng marumi, kailangan ni Kian na matutong lumaban sa putikan, pero sa paraang hindi niya dudumihan ang kanyang sariling konsensya. Ang digmaan sa loob ng mansyon ay nagsisimula pa lang. At sa susunod sisiguraduhin ni Kian
na hindi siya ang magiging biktima. Sumapit ang 80 kaarawan ni Lola Lourdes. Ang mansyon ng mga Villarreal ay nagmistulang isang palasyo sa isang pelikula. Ang buong garden ay pinalamutian ng libo-libong puting rosas at orchids. May mga naglalakihang crystal chandeliers na nakasabit sa mga tent at isang string quartet ang tumutugtog ng mga klasikong musika sa isang sulok. Ang lahat ng sino sa lipunan ng Maynila ay naroon, mga politiko, negosyante at mga socialite na kaibigan ni Vanessa. Bawat isa ay nakasuot ng mamahaling gown at suit, nagkikinangan ang mga alahas sa ilalim ng ilaw. Sa gitna ng karangyaan nakatayo si Kian sa gilid, hawak ang handle ng wheelchair ni Lola Lourdes. Iba ang pakiramdam ni Kian ngayong gabi. Suot niya ang isang barong Tagalog na ibinigay sa kanya ni Vanessa kaninang umaga. Ayon kay Vanessa, ito ay regalo para maging presentable siya. Ngunit nang isuot ito ni Kian, napagtanto niyang sadya itong maluwag at luma na tila ba galing sa bodega ng mga lumang uniforme ng driver. Ang tela ay magaspang at naninilaw na ang kwelyo. Para siyang isang payaso sa gitna ng mga hari at reyna. Si Lola Lourdes naman ay mukhang reyna. Nakaayos ang kanyang pilak na buhok at suot ang isang vintage Filipiniana na kulay asul. Bagamat maganda ang ayos, mahigpit ang hawak ni Lola sa kamay ni Kian. Ang kanyang mga mata ay malikot, tila hinahanap ang pamilyar na mukha sa dagat ng mga estranghero. Kian, huwag mo akong iiwan. Paulit-ulit na bulong ni Lola. Opo, Lola. Nandito lang ako. Sagot ni Kian, pinipilit na ngumiti kahit naramdam niya ang mga mapanghusgang tingin ng mga bisita. Habang itinutulak niya ang wheelchair papunta sa main table, naririnig niya ang mga bulungan. Sino yang kasama ni Doña Lourdes? Bakit ganyan ang itsura? Tanong ng isang babaeng puno ng diamante ang leeg. Ah, yan ba? Yan daw yung charity case na napulot ni Eduardo sa squatter. Sagot naman ng kausap nito na si Mrs. Tan, isa sa mga amiga ni Vanessa. Ginawa nilang caregiver. Imagine, pinapasok sa loob ng bahay ang ganyang klase ng tao. Hindi ba delikado yan? Naku, kung ako kay Vanessa, hindi ako papayag. Baka mamaya niyan mawala ang mga pilak ko. Dagdag pa ng isa, sabay tawa ng mahinhin. Narinig lahat iyon ni Kian. Nanigas ang kanyang panga. Gusto niyang sumagot, gusto niyang sabihin na mas malinis pa ang konsensya niya kaysa sa kanilang lahat. Pero pinili niyang tumahimik para kay Lola. Dumating si Vanessa. Suot nito ang isang kumikinang na red gown na hapit sa katawan. Ang kanyang ngiti ay abot tenga habang binabati ang mga bisita. Pero nang bumaling siya kay Kian, naging matalim ang kanyang tingin. Kian, tawag ni Vanessa. Ang bagal mo naman. Nauuhaw na si Mama. Kumuha ka ng red wine para kay Doña Consuelo, yung bisita natin sa kabilang mesa. At tubig para kay Mama. Bilisan mo, busy ang mga waiter. Nag-alinlangan si Kian. Ma'am, sabi po ni Sir Eduardo, huwag ko munang iiwan si Lola. Utos ko to, Kian. Mariing sabi ni Vanessa, ang boses ay mababa. Pero puno ng banta. Ako ang may-ari ng bahay na ito. Sumunod ka kung ayaw mong gumawa ako ng eksena dito. Wala nang nagawa si Kian. Binitiwan niya ang wheelchair at naglakad papunta sa bar. Habang naglalakad siya, ramdam niya ang bigat ng tingin ng lahat. Pagbalik niya, hawak niya ang isang tray na may isang baso ng mineral water at isang baso ng mamahaling red wine. Maingat siyang naglakad sa pagitan ng mga mesa. Ang sahig ay madulas dahil gawa ito sa pinakinis na marmol. Malapit na siya sa mesa kung saan nakaupo si Doña Consuelo, ang pinakamayamang investor ng kumpanya at kilalang masungit. Katabi nito si Vanessa na nakangiti at nakikipagkwentuhan. Nang dumaan si Kian sa likod ni Vanessa, biglang gumalaw ang paa ng ginang. Mabilis at hindi halata, iniunat ni Vanessa ang kanyang binti na nakatago sa ilalim ng mahabang gown. Sumabit ang paa ni Kian. Nawalan siya ng balanse. Ang tray ay dumulas sa kanyang kamay. Sa isang iglap na tila slow motion, nakita ni Kian ang paglipad ng baso ng red wine. Isang malakas na tunog ng pagkabasag ang umalingaw-ngaw sa buong garden. Kasunod nito ang pagsinghap ng lahat ng bisita. Ang laman ng baso ang maitim
at mapulang wine ay tumapon lahat sa puting-puting gown ni Doña Consuelo. Ang mantsa ay kumalat na parang dugo sa malinis na tela. Diyos ko! Sigaw ni Doña Consuelo, napatayo sa gulat at galit katahimikan. Naputol ang musika. Lahat ng mata ay nakatuon kay Kian na nakadapa sa sahig at kay Doña Consuelo na basang-basa ng alak. Mabilis na tumayo si Kian nanginginig. Ma'am, Doña Consuelo, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Akmang lalapit si Kian para punasan ng mantsa gamit ang panyo niya, pero biglang humarang si Vanessa. Sa harap ng daan-daang bisita, itinaas ni Vanessa ang kanyang kamay at buong lakas na pinadapo ito sa mukha ni Kian. Isang malakas na sampal ang bumasag sa katahimikan. Napabaling ang mukha ni Kian sa lakas ng tama. Ramdam niya ang init at hapdi sa kanyang pisngi. Nalasan niya ang dugo sa kanyang labi. Tanga, sigaw ni Vanessa, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa sound system. Wala ka talagang kwenta. Hampas lupa ka na nga, wala ka pang modo. Sinira mo ang gown ni Doña Consuelo. Sinira mo ang gabing ito. Ma'am, tinalisod niyo po ako. Bulong ni Kian, hawak ang kanyang pisngi, nakatingin kay Vanessa na may halong gulat. Anong tinalisod? Lalong nagalit si Vanessa, ng lalaki ang mata sa pag-arte. Huwag mo akong pagbintangan sa katangahan mo. Nakita ng lahat na lampa ka. Sanay ka kasi sa putikan, kaya hindi ka marunong lumakad sa semetongo. Tumakbo palapit si Don Eduardo. Anong nangyayari dito? Tingnan mo ang ginawa ng ampon mo, Eduardo. Sumbong ni Vanessa turo kay Kian na nakayuko. Binuhusan niya ng alak si Doña Consuelo. Napahiya tayo. Sabi ko sa'yo, hindi siya nababagay dito. Si Doña Consuelo ay nanginginig sa galit habang pinupunasan ng mga waiter. Eduardo, ganito ba ang trato niyo sa bisita? Nagpapasok kayo ng mga barbaro sa party. Pasensya na po, Doña Consuelo. Hingi ng paumanhin ni Eduardo, halatang hiyang-hiya. Tumingin siya kay Kian. Ang mata ng Don ay puno ng pagkabigo. Kian, bakit Sir, hindi na naituloy ni Kian ang sasabihin. Alam niyang walang maniniwala sa kanya. Siya ang squatter. Si Vanessa ang donya. Sa mundong ito, ang katotohanan ay pag-aari ng may pera. Sa gilid nagsimulang umiyak si Lola Lourdes. Kian, huwag mong saktan si Kian. Sigaw ng matanda, pilit na inaabot ang binata. Pero hinarangan siya ni Vanessa. Mama, tumigil ka. Kaya ka nagkakaganyan dahil sa lalaking yan. Hinarap ni Vanessa si Kian muli. Lumayas ka sa harap ko. Umalis ka sa party na to bago pa kita ipakadkad sa security. Doon ka sa kwarto mo, huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Yumuko si Kian. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa gilid. Gusto niyang lumaban. Gusto niyang isigaw na si Vanessa ang may kasalanan. Pero nakita niya si Lola Lourdes na umiiyak at hyperventilating na. Kung gagawa siya ng gulo ngayon, lalong mahihirapan ang matanda. Dahan-dahang tumalikod si Kian. Habang naglalakad siya palayo, rinig niya ang mga bulungan at tawanan ng mga bisita. Buti nga sa kanya. Yan ang napapala ng mga feeling mayaman. Dapat dyan tinatapon pabalik sa looban. Ang bawat salita ay parang latigo sa likod ni Kian. Pagpasok niya sa servants' quarters, isinara niya ang pinto at sumandal dito. Dahan-dahang dumulas ang kanyang katawan hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Hinawakan niya ang kanyang pisngi na namumula pa rin sa sampal. Hindi siya umiyak. Tapos na siya sa pag-iyak. Sa halip, isang bagong damdamin ang sumibol sa kanyang dibdib. Galit. Malamig at matigas na galit. Kinuha niya mula sa ilalim ng kanyang kama ang maliit na sachet ng laxative na nakuha niya noong nakaraang linggo. Tinitigan niya ito. Akala nila dahil mahirap siya pwede na siyang tapakan. Akala nila dahil wala siyang koneksyon tatanggapin na lang niya ang lahat. Nagkakamali sila. Si Kian ay lumaki sa lansangan. Sanay siya sa away. Sanay siya sa gulangan. Kung gusto ni Vanessa ng laro ng mga demonyo, ibibigay niya ito. Tumayo si Kian at tumingin sa salamin. Ang lampa at tanga na tinawag nila kanina ay wala na. Ang nakatingin sa kanya ngayon ay isang mandirigma na handang lumaban para sa katotohanan. Babawi ako.
Bulong ni Kian sa sarili, para kay Lola, at para sa dignidad ko. 2 araw matapos ang insidente sa Piging, ang kapaligiran sa loob ng mansyon ng mga Villarreal ay kasing bigat ng langit na nagbabadya ng bagyo. Ang mga katulong ay naglalakad ng mabilis at nakayuko-takot na mapagbuntungan ng galit ni Vanessa. Si Don Eduardo ay madalas na nagkukulong sa kanyang opisina, umiiwas sa mata ng lahat. Si Kian naman ay nasa kwarto ni Lola Lourdes, tahimik na nagtutupi ng mga damit ng matanda. Ramdam niya ang lamig ng pakikitungo ng lahat sa kanya. Alam niyang bilang na ang araw niya dito, pero hindi siya aalis hanggat hindi siya sigurado na ligtas si Lola. Biglang bumukas ang pinto ng padabog. Pumasok si Vanessa, kasunod ang Chief of Security na si Mr. Lazaro at 2 bodyguard. Ang mukha ni Vanessa ay hindi maipinta halatang galit, pero may kislap ng tagumpay sa kanyang mga mata. "Nasaan ang singsing ko?" sigaw ni Vanessa kay Kian. Nagulat si Kian. "Po, anong singsing?" "Huwag kang magmaang-maangan magnanakaw." Duro ni Vanessa sa mukha niya. "Nawawala ang diamond engagement ring ko. Iyon ang singsing na pamana pa ng lola ni Eduardo. At ikaw lang ang nakapasok sa kwarto ko kaninang umaga para magdala ng kape." Nanlaki ang mata ni Kian. "Ma'am, hindi po ako pumasok sa kwarto nyo. Si Manang Faye po ang nagdala ng kape nyo." "Sinungaling," hiyaw ni Vanessa. "Lazaro, halugugin ang kwarto ng lalaking yan. Pati ang bag niya kalkalin nyo." "Ma'am, wala po akong kinukuha." Depensa ni Kian humarang sa pinto. "Bakit niyo po ako ginaganito?" Hinawi siya ng malakas ni Mr. Lazaro. Tumilapon si Kian sa gilid at tumama ang balikat sa pader. Dahil sa gulo, nagising si Lola Lourdes na natutulog sa kanyang rocking chair. "Anong nangyayari, Kian?" tanong ng matanda, takot na takot. Mabilis na kumilos ang mga guard. Pinuntahan nila ang servants' quarters kung saan naroon ang gamit ni Kian. Sumunod si Vanessa, si Kian at ang umiiyak na si Lola Lourdes na inaalalayan ng nurse. Sa loob ng maliit na kwarto ni Kian, kinuha ni Lazaro ang luma at punit na backpack ni Kian. Ibinuhos niya ang laman nito sa sahig. Nahulog ang ilang piraso ng damit sipilyo at ang Bible ni Kian. At kasama ng mga ito, gumulong sa sahig ang isang kumikinang na bagay. Isang singsing na may malaking diamante na pasinghap ang lahat. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Kian. Tinitigan niya ang singsing. Hindi niya alam kung paano napunta yun doon. Ni hindi niya pa nahahawakan ang bagay na yon sa tanang buhay niya. "Sabi ko na nga ba?" Sigaw ni Vanessa, pinulot ang singsing at itinaas para makita ng lahat. Kitang-kita ng 2 mata niyo. Nasa bag niya, nasa gamit ng hampas lupang ito. Dumating si Don Eduardo, hinihingal. Narinig niya ang sigaw at gulo. "Anong meron dito?" Lumapit si Vanessa sa asawa, umiiyak-iyakan. "Eduardo, tingnan mo, ninakaw niya ang singsing ko. Ang singsing na bigay mo sa akin. Kung hindi pa pinahanap ni Lazaro, baka naibenta na niya ito sa raon." Tumingin si Eduardo kay Kian. Ang mukha ng Don ay puno ng pagkabigo at sakit. Para bang sinaksak siya sa likod ng taong pinagkatiwalaan niya. "Kian," bulong ni Eduardo. "Totoo ba ito?" "Hindi po, sir." Lumuhod si Kian sa harap ni Eduardo. Hawak ang laylayan ng pantalon nito. "Maniwala po kayo, hindi ko po magagawa yan. Setup lang po ito. Inilagay nila yan sa bag ko." "Tumigil ka," sigaw ni Vanessa. "Huling-huli ka na. Sa akto magsisinungaling ka pa." "Eduardo, ano pa bang hinihintay mo? Ipakulong mo na siya. O kaya palayasin mo na bago pa natin siya mapatay sa galit." Tumingin si Eduardo kay Vanessa, tapos sa umiiyak na si Lola Lourdes at huli kay Kian na nagmamakaawa. Ang bigat ng desisyon ay nakadagan sa balikat niya. Siya ay isang makapangyarihang tao sa labas, pero sa loob ng bahay na ito, siya ay mahina. Takot siya sa iskandalo, takot siya sa gulo, at mas madaling maniwala na nagnakaw ang isang mahirap kaysa tanggapin na ang asawa niya ay isang demonyo. Pumikit si Eduardo at huminga ng malalim. Nang dumilat siya, wala nang awa sa kanyang mga mata. Lamig na lang. "Lazaro?" utos ni Eduardo sa matigas na boses.
Palabasin siya. Ngayon din. Sir, huwag po. Sigaw ni Kian. Pakinggan niyo po ako. Si Ma'am Vanessa ang may pakana nito, niloloko niya kayo. Ilabas niyo siya ulit ni Eduardo. Mas malakas tinalikuran si Kian. Hinawakan ng dalawang malaking bodyguard si Kian sa magkabilang braso. Hinila nila ito patayo at kinaladkad palabas ng kwarto. Kian, huwag. Sigaw ni Lola Lourdes. Pilit na tumayo ang matanda para habulin sila. Eduardo, huwag mong paalisin ang anak ko, Kian. Akmang lalapit si Lola Lourdes kay Kian pero hinarangan siya ni Vanessa. Mahigpit na hinawakan ni Vanessa ang braso ng matanda, masyadong mahigpit. Mama, tama na. Bulong ni Vanessa sa tenga ng matanda pero narinig ito ni Kian. Tumahimik ka kung ayaw mong ikaw ang sunod na mawala. Nanlaki ang mata ni Kian. Nakita niya ang takot sa mukha ni Lola Lourdes. Nakita niya ang ngisi ni Vanessa. Nagpumigla si Kian sa hawak ng mga guard. Bitawan niyo ako, Sir Eduardo. Ang asawa niyo. Sinasaktan niya si Lola, tignan niyo. Pero hindi lumingon si Eduardo. Patuloy lang siya sa paglalakad palayo, tinatakpan ng kanyang tenga para hindi marinig ang katotohanan. Kinaladkad si Kian pababa ng hagdan palabas ng grand foyer hanggang sa main door. Binuksan ni Lazaro ang pinto. Sa labas bumubuhos ang malakas na ulan. Kumukulog at kumikidlat parang inuulit ang gabing nagkita sila ni Lola Lourdes. Huwag ka nang babalik dito, sabi ni Lazaro nang may diin. Buong lakas na itinulak ni Lazaro si Kian palabas. Bumagsak si Kian sa semento ng driveway. Ang kanyang tuhod at siko ay gasgas dahil sa impact. Ang kanyang damit ay basang-basa, agad ng ulan at putik. Kasunod nito, inihagis ni Lazaro ang backpack ni Kian. Tumama ito sa kanyang mukha bago mahulog sa basaang kalsada. Umalis ka na bago pa kami tumawag ng pulis. Banta ng isa pang guard. Isinara nila ang malaking oak door ng mansyon. Ang tunog ng pagsara nito ay parang hatol ng kamatayan. Naiwan si Kian sa labas nakadapa sa ulan. Dahan-dahan siyang tumayo, nanginginig sa galit at lamig. Tumingin siya sa bintana sa ikalawang palapag. Nakita niya ang anino ni Lola Lourdes na kumakatok sa salamin, umiiyak, habang hinihila siya palayo ni Vanessa. Ang huling nakita ni Kian ay ang pagsara ng kurtina. Sa sandaling iyon, may namatay sa loob ni Kian. Namatay ang Kian na mapagkumbaba. Namatay ang Kian na naniniwalang magiging patas ang mundo kung magiging mabait ka. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang labi na pumutok. Dinampot niya ang kanyang basang bag. Hindi pa tayo tapos, Vanessa. Bulong ni Kian sa hangin. Ang boses ay sumasabay sa dagundong ng kulog. Babalik ako. At sa susunod hindi na ako ang luluhod. Tumalikod si Kian at naglakad palabas ng gate ng Dasmariñas Village. Bawat hakbang ay mabigat pero puno ng determinasyon. Ang ulan na dati ay nagpapalamig sa kanya ngayon ay tila gasolina na nagpapaliyab sa apoy ng kanyang paghihiganti. Wala na siyang motor, wala na siyang trabaho, wala na siyang pangalan, pero hawak niya ang isang bagay na wala sila ang katotohanan at gagamitin niya ito para sunugin ang kanilang mga kasinungalingan. Matapos palayasin si Kian isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong mansyon ng mga Villarreal. Tumigil na ang ulan sa labas, ngunit ang bagyo sa loob ng bahay ay nagsisimula pa lamang manalasa. Sa kwarto ni Lola Lourdes, isang malakas na kalampag ng metal at pagbasag ng porselana ang umalingaw-ngaw. Iwinasiwas ng matanda ang kanyang nanginginig na kamay, dahilan upang tumilapon ang tray ng pagkain na iniaalok ng bagong nurse. Kumalat ang mainit na sopas at basag na mangkok sa makinis na sahig na gawa sa kahoy. Hindi kumakain si Lola Lourdes mula nang mawala si Kian. Ang kanyang mga mata ay puyat mugto, kakaiyak at puno ng matinding takot. Nagkukulong siya sa isang sulok ng kama, yakap ang sarili, at panay ang bulong ng pangalan ni Kian. Pumasok si Vanessa sa kwarto, seryoso ang mukha, at halatang naiinis sa ingay. Inutusan niya ang nurse na lumabas at linisin ang kalat mamaya. Nang masigurong silang dalawa na lang ang natira, nawala ang maamong mukha ng ginang at napalitan ito ng matalim na paningin. Mabilis na lumapit si Vanessa sa kama.
Hinawakan niya ng napakahigpit ang magkabilang braso ng matanda. Bumaon ang kanyang mahahabang kuko sa manipis at kulubot na balat ni Lola Lourdes. Pilit niyang iniharap ang mukha ng biyenan sa kanya. Sinabihan ni Vanessa ang matanda na tumigil na sa kabaliwan nito dahil hindi na babalik ang lalaking iyon. Binalaan niya si Lola Lourdes na kung hindi ito kakain at mag-aayos, ibabalik niya ito sa madilim na kwarto kung saan niya ito unang ikinulong bago ito nakawala sa kalsada. Ngunit sa halip na matakot isang pambihirang lakas ang sumapi kay Lola Lourdes. Buong tapang niyang itinulak si Vanessa. Tiningnan niya ang manugang ng may nag-aapoy na galit at tinawag itong demonyo. Isinigaw ng matanda na alam niya ang lahat na si Vanessa ang nagpalaya sa kanya noon, nagpabaya sa kanya hanggang sa maligaw siya at mawalan ng alaala. At ngayon ay sinira pa ang buhay ng kaisa-isang taong nagmalasakit sa kanya. Sa labas ng nakawangwang na pinto, nakatayo si Don Eduardo. Narinig niya ang bawat salita ng kanyang ina. Dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto. Nang makita ni Vanessa ang kanyang asawa, agad nitong binitiwan si Lola Lourdes at nagpanggap na inaayos ang kumot ng matanda. Ang muka ay biglang napuno ng peking pag-aalala. Sinabi ni Vanessa na nagwawala na naman ang ina nito at hindi na niya alam ang gagawin. Ngunit hindi nakinig si Eduardo kay Vanessa. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa braso ng kanyang ina. Namumula iyon at may malinaw na bakas ng mga kuko na nag-iwan ng sugat. Naalala niya ang mga huling salita ni Kian bago ito kaladkarin palabas sa ulan. Sinabi ng binata na takot ang kanyang ina kay Vanessa at hiniling nitong imulat niya ang kanyang mga mata. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ng Don. May mali. May napakalaking mali sa loob ng kanyang pamamahay. Umalis si Eduardo sa kwarto nang walang sinasabi. Nagtungo siya sa kanyang pribadong library at inilak ang pinto. Naupo siya sa harap ng kanyang malaking laptop at huminga ng malalim. May isang sikreto si Eduardo na hindi alam ni Vanessa ni Lazaro o ng sino mang katulong. Isang buwan na ang nakalipas nang magsimulang mawala ang ilang mamahaling pilak na kubyerto sa kusina. Ipinakabit niya ng palihim ang isang napakaliit na security camera sa kisame ng pasilyo na patungo sa servants' quarters. Ang camera ay nakakonekta ng direkta sa kanyang personal na laptop at nakatago sa loob ng smoke detector. Nanginginig ang mga daliri ni Eduardo nang buksan niya ang lihim na folder. Hinanap niya ang petsa kahapon, ang eksaktong oras, noong pumasok si Kian sa kwarto ng ina upang dalhan ito ng almusal. Pinanood niya ang video. Sa screen malinaw ang kuha ng madilim na pasilyo. Ilang minuto matapos umalis si Kian, patungo sa ikalawang palapag, nakita ni Eduardo ang isang pamilyar na figura na dahan-dahang naglalakad papunta sa kwarto ng binata. Si Vanessa, nakita ng kanyang sariling mga mata kung paano lumingalinga ang kanyang asawa upang makasigurong walang nakakakita. Nakita niya itong may inilabas na kumikinang na bagay mula sa bulsa ng kanyang roba, ang nawawalang singsing na diamante. Binuksan ni Vanessa ang pinto ng kwarto ni Kian, pumasok sa loob ng halos 1 minuto at lumabas nang wala na ang singsing sa kanyang kamay. Ang ngiti sa labi nito bago tuluyang umalis ay nagpapatunay ng kanyang masamang hangarin. Parang gumuho ang mundo ni Eduardo. Ang katotohanan ay tila isang matalim na kutsilyo na ibinaon sa kanyang dibdib. Ang kanyang asawa ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang bahay at yaman ay isang halimaw. At si Kian ang batang walang ibang ginawa, kundi iligtas at alagaan ng kanyang ina, ay itinaboy niya na parang aso sa gitna ng bagyo dahil sa isang kasinungalingan. Napahagulgol si Eduardo sa matinding pagsisisi. Tinakpan niya ang kanyang mukha at pinagsusuntok ang mesa dahil sa galit sa kanyang sariling pagkabulag. Makalipas ang 1 oras lumabas si Eduardo sa library. Ang kanyang mga mata ay mapula at ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na matagal nang nawala. Ipinatawag niya si Vanessa sa malawak na sala. Bumaba si Vanessa na nakangiti pa, inaakalang kakausapin siya ng asawa tungkol sa bakasyon na matagal na nilang pinaplano para makalimutan ang stress kay Kian. Ngunit pagdating niya sa sala, nakita niya si Eduardo
na nakatayo sa harap ng malaking bintana, hawak ang laptop. Iniharap ni Eduardo ang screen kay Vanessa at pinindot ang play. Nawala ang nangiti ni Vanessa. Namutla ang kanyang mukha, halos kasing puti ng papel. Nagsimula siyang mautal, naghahanap ng palusot. Sinubukan niyang sabihin na inayos lamang niya ang gamit ng binata o kaya ay edited ang video na yon. Hindi sumigaw si Eduardo. Mas nakakatakot ang ginawa niya. Tinitigan niya si Vanessa ng may malamig at nakamamatay na puot. Sinabi niya sa asawa na tapos na ang laro nito. Inisa-isa ni Eduardo ang mga kasalanan ni Vanessa, ang pagmamalupit nito sa kanyang ina na naging dahilan ng paglayas nito, ang planong paglason sa pagkain at ang pagtatanim ng ebidensya para idiin ang isang inosenteng tao. Nang makitang wala na siyang kawala, nagbago ang anyo ni Vanessa. Ang takot ay napalitan ng panggagalaiti. Sinumbat niya kay Eduardo na ginawa niya iyon dahil pakiramdam niya ay inagawan siya ng lugar sa bahay. Nagreklamo siyang mas binibigyan pa ng pansin at halaga ni Eduardo ang isang hampas lupang galing sa kanal kaysa sa kanya na asawa nito. Hindi na nagdalawang isip si Eduardo. Itinuro niya ang malaking pinto ng mansyon at iniutos kay Vanessa na lumabas ng kanyang pamamahay. Binalaan niya ito na kung hindi ito aalis sa loob ng 10 minuto at magtatangkang kumuha ng kahit anong pera, ibibigay niya ang video sa mga pulis at sisiguraduhing mabulok ito sa kulungan dahil sa pang-aabuso sa matanda at paninirang puri. Umiiyak at nanginginig sa kahihiyan, walang nagawa si Vanessa kundi tumalikod at umalis. Nang walang dalang kahit ano, tinaboy ng mismong kasamaan na kanyang itinanim. Naiwan si Eduardo sa gitna ng malaking sala. Huminga siya ng malalim, ngunit hindi pa tapos ang kanyang misyon. Marami siyang kailangang ayusin at ang pinakaunang hakbang ay nagsisimula sa labas ng kanyang marangyang mundo. Tinawag niya ang kanyang driver at inutos na ihanda ang sasakyan. Walang pakialam si Eduardo kung gabi na o kung delikado ang pupuntahan nila. Kailangan niyang magtungo sa looban. Kailangan niyang hanapin si Kian, hindi lamang upang humingi ng tawad, kundi upang ibalik ang kaisa-isang taong nagturo sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng pamilya. Ang makipot na eskinita ng looban ay nabalot muli ng isang mabigat na katahimikan nang huminto ang pamilyar na makintab at itim na sasakyan ni Don Eduardo. Wala na ang ulan, ngunit ang gabi ay nanatiling madilim at malamig. Sa loob ng tagpi-tagping barong-barong, nakaupo si Kian sa sahig. Kakatapos niya lamang ibalik ang kanyang mga kaunting damit sa kanyang lumang bag. Wala siyang plano kung saan siya pupunta bukas. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang magsimula muli mula sa wala. Narinig niya ang mga mabibigat na yabag na papalapit sa kanyang pintuan, kasunod ang ilang mahihinang katok. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang figura ni Don Eduardo. Ang mayamang negosyante ay tila tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng isang gabi. Ang kanyang mga mata ay pugto, ang kanyang balikat ay bagsak at wala na ang bakas ng awtoridad na palagi nitong dala. Hindi nagsalita si Eduardo. Dahan-dahan itong lumuhod sa maruming sahig na semento sa harap ni Kian. Nanlaki ang mga mata ni Kian at agad na inalalayan ng matanda upang tumayo. Pilit na umiling si Eduardo. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang mga pisngi. Sa isang basag na boses, inamin ni Eduardo ang lahat. Ikinuwento niya ang natuklasan niya sa nakatagong kamera, ang pagtatanim ng ebidensya ni Vanessa at ang pagpapalayas niya sa kanyang sariling asawa. Humihingi ng kapatawaran si Eduardo. Inialok niya ang kanyang buong yaman, ang kanyang kumpanya, at ang kanyang buhay. Mapatawad lamang siya ni Kian at muling bumalik sa mansyon upang makasama ang kanyang ina. Tiningnan ni Kian ang bilyonaryo. Wala siyang naramdamang galit, tanging isang malalim na awa. Ipinaliwanag ni Kian sa mahinahong tinig na hindi niya kailangan ng pera o ng anumang posisyon. Sinabi niya na ang kanyang dangal ay hindi kailanman mabibili ng yaman. Ngunit nang maalala niya ang umiiyak na mukha ni Lola Lourdes,
Sa likod ng bintana, lumambot ang kanyang puso. Pumayag si Kian na bumalik hindi para kay Eduardo, kundi para sa matandang itinuring na niyang sariling kadugo. Lumipas ang 6 na buwan. Ang mansyon sa Dasmariñas Village ay nagbago. Naging tahimik ito, mas payapa at puno ng liwanag. Wala na ang mga mapanirang matang nakabantay sa bawat galaw ni Kian. Si Mr. Lazaro at ang mga katulong na kasabwat ni Vanessa ay tinanggal na sa trabaho. Ngunit sa kabila ng kapayapaan, alam ng lahat na ang oras ni Lola Lourdes ay palapit na sa katapusan. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa katandaan na tuluyan ng nagpahina sa kanyang katawan. Isang hapon, habang ang araw ay papalubog at nagbibigay ng gintong liwanag sa loob ng kwarto, nakaratay si Lola Lourdes sa kanyang kama. Mahinang-mahina na siya, ngunit ang kanyang isipan ay malinaw. Nasa magkabilang gilid niya sina Eduardo at Kian, mahigpit na hawak ang kanyang mga nanginginig na kamay. Tumingin si Lola Lourdes kay Eduardo at ngumiti ng tipid. Ibinulong niya na pinapatawad na niya ang kanyang anak sa lahat ng naging pagkukulang nito at masaya siyang nakauwi siya sa kanyang tunay na pamilya. Pagkatapos ay inilingon niya ang kanyang mukha kay Kian. Tinaas ni Lola Lourdes ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang pisngi ng binata. Sa huling pagkakataon, binigkas niya ang kanyang pasasalamat. Sinabi niya na si Kian ang naging liwanag niya noong mga panahong nasa madilim siyang lansangan at itinuturing niya itong isang tunay na anak. Hindi napigilan ni Kian ang pag-agos ng kanyang mga luha habang nakangiting tumatango. Ibinulong niya na magpahinga na ang matanda dahil tapos na ang lahat ng sakit at paghihirap nito. Dahan-dahang pumikit si Lola Lourdes. Ang kanyang paghinga ay naging mabagal hanggang sa tuluyan na itong huminto. Ang makina sa gilid ng kama ay naglabas ng isang tuloy-tuloy na tunog hudyat na ang isang mapayapang kaluluwa ay lumisan na. Walang malakas na sigaw o pagwawala sa kwartong iyon. Tanging ang tahimik na pagtangis ng 2 lalaking lubos na nagmamahal sa kanya. 1 buwan matapos ang marangal at tahimik na libing ni Lola Lourdes, ipinatawag ni Eduardo si Kian sa kanyang opisina. Nais ni Eduardo na tuparin ang kanyang pangako. Inilatag niya sa mesa ang mga papeles. Inaalok niya si Kian na maging isa sa mga direktor ng kanyang kumpanya at tumanggap ng malaking bahagi ng kanyang mga ari-arian bilang utang na loob. Ito ang buhay na pinapangarap ng marami, ang maging isang milyonaryo sa isang iglap. Tiningnan ni Kian ang mga papeles pagkatapos ay binaling ang tingin kay Eduardo. Isang maaliwalas na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Umiling siya. Ipinaliwanag ni Kian na hindi siya nababagay sa mundo ng negosyo. Isa siyang dating estudyante ng nursing, isang batang lumaki sa estero. Ang kanyang puso ay nasa pag-aalaga ng mga taong walang kakayahan at walang pamilya tulad ng ginawa niya kay Lola Lourdes. Kung talagang nais ni Eduardo na magbayad ng utang na loob, mayroon siyang ibang pabor na hihilingin. Inilabas ni Kian ang isang simpleng plano na iginuhit niya sa isang lumang notebook, isang pasilidad para sa mga inabandonang matatanda. Isang lugar kung saan hindi nila kailangang magkalkal ng basura o matulog sa putikan. Naluha si Eduardo sa nakita niya. Sa halip na sariling yaman, inisip pa rin ni Kian ang ibang tao. Walang pag-aalinlangan nangako si Eduardo na pondohan ang buong proyekto at ibigay ang lahat ng suportang legal at pinansyal na kakailanganin nito. Lumipas ang 2 taon. Sa isang malinis at tahimik na komunidad, hindi kalayuan sa dating tinitirhan ni Kian, nakatayo ang isang malawak na gusali. Pininturahan ito ng mapayapang kulay asul at puti na papaligiran ng mga puno at bulaklak. Sa itaas ng pangunahing pintuan, nakaukit ang mga letrang ginto, Casa Lourdes. Sa loob ng hardin abala si Kian. Suot niya ang isang malinis na puting uniforme, nakangiting nakikipag-usap sa mga matatandang naninirahan doon. Naging ganap na siyang rehistradong nurse matapos niyang ituloy ang pag-aaral at siya ngayon ang punong tagapamahala ng buong pasilidad. Habang nag-aayos siya ng mga halaman, malapit sa tarangkahan, napansin niya ang isang pamilyar na mukha na naglalakad sa kalsada. Si Aling Rosa, ang dating matapang at mapanghusgang kapitbahay, ay mukhang tumanda rin.
May bitbit itong maliit na bayong at halatang galing sa palengke. Nang magtama ang kanilang paningin, biglang huminto si Aling Rosa. Ang dating nakataas na kilay at matalas na dila ay napalitan ng matinding hiya. Yumuko ang ginang hindi makatingin nang diretso sa binatang dati niyang kinukutya at tinawag na basurero. Humakbang si Kian palapit sa gate. Walang bakas ng pagyayabang o galit sa kanyang mukha. Sa halip binati niya ang matanda nang may buong paggalang tinanong kung kumusta na ito at inalok pa kung nais nitong pumasok upang uminom ng malamig na tubig. Nanginginig ang mga labi ni Aling Rosa. Sa isang mahinang tinig, humingi ito ng tawad sa lahat ng masasakit na salitang binitawan niya noon. Sinabi niyang nagsisisi siya sa kanyang mga panghuhusga. Tumango lamang si Kian at sinabing matagal na niya itong kinalimutan. Ipinaalala niya kay Aling Rosa na ang nakaraan ay tapos na at ang mahalaga ay kung paano magiging mabuti sa kasalukuyan. Nagpaalam si Aling Rosa nang may luha sa mga matabaon ang isang aral na hinding-hindi niya makakalimutan. Tumingin si Kian sa langit. Wala nang mga maiitim na ulap. Ang araw ay sumisikat ng maliwanag, nagbibigay ng init at pag-asa sa buong paligid. Naisip niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang bagyo, ang gutom, ang mga kasinungalingan at ang sakit ng pagkakaitaboy. Ngunit sa huli ang lahat ng yon ay nagbunga ng isang napakagandang pamana. Napagtanto niya na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa bangko o sa laki ng bahay, kundi sa dami ng pusong natulungan at napabuti. Ang kabutihan ay isang pamumuhunan na hindi kailanman nalulugi. At habang pinagmamasdan niya ang mga nakangiting mukha ng mga lolo at lola sa loob ng Casa Lourdes, alam ni Kian na ang kanyang puso ay tuluyan ng nakahanap ng sarili nitong tahanan.